tanungin niya kung sino ang mamumuno sa alyansang ito. Ang kanyang paliwanag ay dahil ang kaligtasan ng lahat ay nakataya, bawat desisyon ay dapat na lubusang isaalang-alang. Kaya, iminungkahi nila ang isang pinagsamang sistema ng pamamahala kung saan ang mga utos ay magkakasamang tatalakayin at ilalabas ng mga pinuno ng pinakamalakas na grupo. Ang pamamaraang ito, aniya, ay epektibong makakapigil sa mahihirap na paghatol at masisiguro ang pagkakahanay ng mga interes sa lahat ng partido. Nagkomento si Roland na parang katulad ito ng sistema ng Federation. Nilinaw ni Pasha na kung isasaalang-alang ang kasalukuyang apat na pangunahing kaharian, kasama ang lahat ng mga organisasyon ng mangkukulam, ang paggawa ng desisyon ay hindi kinakailangang limitado sa isang modelo ng 3 upuan. Maaari nilang tularan ang mga unang araw ng Federation sa pamamagitan ng Round Table. Konseho ng 11 pinuno upang bumalangkas ng mga plano sa labanan. Si Roland, pagkatapos ng ilang pag-iisip, nakilala ang katalinuhan ni Pasha. Kung ang mga upuan ay itinalaga batay sa lakas na ang pangangalaga sa mga mangkukulam sa pamamagitan ng pagpapanatili ng komunikasyon sa iba pang mga organisasyon ng mangkukulam sa pagpapalakas ng kanilang natural na pakiramdam ng pagkakakilanlan ay maaaring masiguro ang kanilang sariling mga interes. Gayunpaman, si Roland, na hindi na pinuno ng isang maliit at malayong bayan sa hangganan ay hindi sumang-ayon sa kanyang panukala. Iginiit ang kanyang posisyon sa isang hindi masasagot na tono. Sinabi niya na magkakaroon lamang ng isang pinuno at iyon ay ang kanyang sarili. Ito ang pinakamahusay at matatag na diskarte. Ang kanyang direktang pagtanggi, saglit na natahimik ang silid habang ang bawat isa ay lumingon sa kanya. Alam ni Roland na hindi ito ang panahon para sa kahinhinan. Bagamat ang magkasanib na pamamahala ay maaaring isang angkop na pagpipilian para sa Federation, ito ay hindi para sa kanya. Siya lamang ang nakakaunawa kung ano ang kailangan ng industrialisasyon at kung paano mapakinabangan ang potensyal ng kanyang teritoryo. Ang pagpapanatili ng pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga karaniwang tao at mga mangkukulam ay isang bagay na kanyang pinagsisikapan. Hindi niya maaaring ipagsapalaran ang pagkakaroon ng lumang federation na paraan ng pamamahala. Paglinis ng kanyang lalamunan, nagpatuloy siya. Ang United Front Alliance ay isang pananggalang laban sa mga demonyo, ngunit hindi niya hinihiling ang agarang pagsasama. Ang paglipat sa rehiyon ng kanluran ay pundasyon lamang ng pagbuo ng tiwala. Sa halip na umasa sa mga verbal na kasunduan, inanyayahan niya ang mga Tikira Witch na makita mismo. Iminungkahi niya na masaksihan nila mismo ang lungsod ng Neverwinter sa lakas at determinasyon sa paglaban sa mga demonyo, pati na rin makita ang organisasyon na kasalukuyang nagtatrabaho sa City of Neverwinter. Sa oras na iyon, na may ganap na pag-unawa, ang mga Tikira Witches ay maaaring gumawa ng isang malayang pagpipilian. Kahit na tumanggi sila sa kanyang pamumunong, pinagtibay ni Roland. Pananatilihin pa rin niya ang pangunahing pakikipagtulungan, tinutulungan sila sa kanilang paghahanap para sa napili, at sa kanilang mga pagsisikap sa pananaliksik. Tinanong ni Celine kung ito ay magiging totoo, kahit na hindi nila ibigay ang mga laba at ang magic core. Tumango si Roland, nilinaw na wala siyang intensyon na umasa sa mga bagay na ito mula sa mga guho upang talunin ang mga demonyo. Hanggat natitiyak ang kaligtasan ng relic, wala siyang pakialam sa kanilang lokasyon. Pinag-isipan ni Pasha ang mga sinabi ni Roland. Si Celine na ngayon ay may mas malamig na tono, kinwestiyon ang diskarte ni Roland na nag-iisang pamumuno. Itinuro niya na kung magpapatuloy ang Divine War sa loob ng mga dekada. Dahil matanda na si Roland, gagawa pa ba siya ng tamang desisyon? Paano ang kanyang kahalili o ang kanyang mga inapo at kung masusunod ba nila ang kanyang kalooban at maakay ang lahat na sumulong? Pagkatapos ay sinabi niya na ang magkasanib na sistema ng pamamahala lamang ang mabisang tutugon sa mga alalahaning ito. Si Roland, na may kumpiyansa ng ngiti, ay tiniyak sa kanila na hindi kailangang mag-alala. Una, hindi siya naniniwala na ang mga demonyo ay makakalaban ng ganoon katagal. Pangalawa, ipinahiwatig niya na ang kanyang pag-asa sa buhay ay maaaring lumampas sa bawat pinagsama. Dagli niyang ipinaliwanag kung paano niya nakuha si Zero at ang kakayahan nitong sumipsip sa haba ng buhay ng ina. Sa simula ay tumingin si Pasha kay Roland nang may pagtataka at takot. Sa totoo lang, hindi sigurado si Roland kung lilipat sa kanya ang tagal ng buhay ni Zero dahil hindi niya nakuha ang anumang mahika nito, ngunit naramdaman niyang kailangan niyang i-bluff ang sandaling ito. Muling nakipag-usap sa mainit na usapan ang mga Tikira na mangkukulam. Pagkaraan ng ilang oras, kinilala ni Pasha ang kanyang mga punto. Mas naging solemn na ang boses niya.
Gaya ng nabanggit niya, ang kasaganaan ng mga bagay na nangangailangan ng relokasyon mula sa mga guho. Aabutin sila ng hindi bababa sa 1 buwan. Hiniling ni Pasha na payagan silang muling itayo ang kanilang underground na palasyo at laboratorio ng pribado at humingi ng tulong kay Roland sa mga materyales. Pumayag naman si Roland. Nagtataka tungkol sa kung paano nila planong gawin ito. Binanggit ni Pasha na maaari silang umasa sa isang nilalang upang maghukay ng mga butas, na agad na nagpaalala kay Agatha ng nilalang na nagpawala sa kampo ng mga demonyo. Naguguluhan si Pasha, hindi niya ipinadala ang nilalang doon, kung isa sa alang-alang ang malaking halaga ng pagkain na naubos nito. Hindi nila kayang umabot ng ganoon kalayo ang nilalang. Pagkatapos ay maikling inilarawan ni Roland ang mga fenomena na nakatagpo ng mga mangkukulam sa maulap na kagubatan at kanluran ng kanlurang rehiyon, na itinuro ang mapa at ang mga larawan ng higanting nilalang na kumakain ng mga bagay. Tumango si Passes pagkatapos ay nag-isip na sa loob ng bundok na natatakpan ng nyebe, maaaring mayroon ding mga labi ng isang sibilisasyon sa ilalim ng lupa. Ito ay kakaiba dahil sinabi ni Pasha dati na ang buong sibilisasyon sa ilalim ng lupa ay nabura na. Ngunit ang kanyang paliwanag tungkol sa mga nilalang na mga sisidlan lamang, tulad ng mga kasalukuyang ginagamit nila. Ang nag-iisang proseso ng paglipat ay nagbigay daan sa sinuman na kontrolin ang mga dambuhalang katawan na ito. Saglit itong pinag-isipan ni Roland na ikinagulat niya. Seryoso din ang itsura ng lahat ng nasa hall. Ang bawat isa ay tila dumating sa parehong conclusion. Ang nilalang ay lumitaw ng 2 beses sa ngayon, 1 beses na tina-target ang research tower ni Agatha at pagkatapos ay ang kampo ng demons. Ito ay dapat na may kinalaman sa hindi kilalang sibilisasyon. Maaaring natuklasan ng sibilisasyong ito ang mga guho sa loob ng nalalatagan ng nyebe na bundok at ginamit ang shell ng nilalang bilang host. Iniisip niya kung may access din ba ang sibilisasyong ito sa Magic Core at Central Host. Gaano sila ka-advanced sa mga tuntunin ng teknolohiya at pag-unawa sa mahika? O kaya naman ay may kakayahan silang lumikha ng isang banal na instrumento na nagtatarget sa mga mangkukulam, tulad ng banal na instrumento na mayroon ang mga mangkukulam na tikira para sa mga demonyo. Bukod pa rito, maaaring magkaroon din ng mga guho ng sibilisasyon sa ilalim ng lupa. Batay sa mga makasaysayang talaan, agad na humiling si Celine ng tulong kay Rolands upang tuklasin ang nalalatagan ng nyebe na bundok, sa takot na mahulog sa mga kamay ng kaaway ang mga guho. Pumayag si Roland, pumayag na tumulong. Nangako rin si Pasha na sisimulan nila ang kanilang mga pagsisikap sa paglipat sa lalong madaling panahon. Inilahad niya ang kanyang kamay patungo sa screen. Sa simula ay nalito si Pasha pagkatapos ni Roland. Sinabi sa kanya na ito ay isang kilos ng pagtitiwala, sa kalaunan ay ginaya sa pamamagitan ng pag-unat ng kanyang mga galame. Sa wakas, nagtanong si Roland tungkol sa kaalaman ni Pasha sa mga guho sa ilalim ng dagat kung saan umiling siya. Kahit si Pasha ay walang ideya tungkol sa mga guho sa ilalim ng dagat, kung gayon sino ang maaaring kumokontrol sa lugar. Huminga siya ng malalim. Umaasa siyang makakakuha siya ng ilang mga sagot kapag bumalik si Thunder. Kinagabihan, bumisita si Wendy sa silid ni Scroll, nag-aalangan ang panahon na kumatok. Biglang bumukas ang pinto, malinaw na inaasahan ni Scroll ang pagbisita ni Wendy. Dahil gusto rin niyang makausap si Wendy, nagpasya silang pumunta sa kwarto ni Wendy. Pagdating doon, nagbuhos si Wendy ng isang tasang chaos drink para kay Scroll. Scroll, nagulat si Scroll sa lasa na nakuha ni Wendy ngayong buwan. Kawili-wili ang paraan ng pagtanggap ng Witch Union ng mga chaos drink na ito mula kay Roland. Bawat buwan ay nagkakaroon sila ng pagkakataong gumuhit ng random na bote mula sa chaos drinks na ginawa ni Evelyn. Habang nilalasap nila ang masarap na inumin, naalala ni Wendy ang sinabi ni Roland. Maaaring isa lang ang pinuno at ako yon. Ang pag-alala sa pagiging madaling lapitan ni Roland. Nag-aalala siya na baka mag-alinlangan siya sa mga mahahalagang isyu. Ngayon ay tila nalampasan niya ang kanyang mga inaasahan, nagiging mas matatag at mapagpas siya sa paglipas ng mga taon, umuusbong sa isang tunay na hari. Ang ikinamangha ni Wendy, ang higit pa ay sa kabila ng maturasyon ni Roland sa kanyang tungkulin, hindi pa rin nagbabago ang kanyang saloobin sa mga mangkukulam at ordinaryong tao. Alam niyang ganito rin ang nararamdaman ni Scroll, kaya naghihintay sa kanya sa pintuan. Nakangiting sinabi ni Wendy sa Scroll na ibinigay niya kay Roland ang resulta ng ability test ni Annie at ng iba pa. Habang tinatalakay ang kakayahan ni Broken Swords, nag-isip si Scroll saglit at naisip si Nightingale at Asher,
iniisip na sila lang ang makakapaglabas ng buong kapangyarihan ng sirang espada. Ang lahat ay hindi nababagay para sa direktang pakikipaglaban sa kalaban, anuman ang kanilang mataas na kapangyarihan sa mahika. Bagamat marami sa Witch Union ang may kakayahan sa pakikipaglaban, hindi sila totoong mga mangkukulam sa labanan. Marahan nang umiti si Wendy, ganoon din ang iniisip, gayunpaman, iba ang iniisip ni Roland. Si Roland ay hindi nagtalaga kay Broken Swords sa sinuman. Nataranta si Scroll at ikinwento ni Wendy ang mga salita ni Roland. Ang mga armas sa pangkalahatan ay kailangang dalhin sa lahat ng oras na maghihigpit sa kalayaan ni Broken Swords. Bukod dito, sinabi ni Roland na ang lakas ng espada nito ay maaaring hindi nangangahulugang mas malakas kaysa sa mga baril at kanyan. Sa halip na gawin siyang sandata, umaasa si Roland na payagan siyang magtrabaho kasama ng lahat at magtalaga ng mga gawain batay sa mga interes ni Broken Swords. Napangiti si Scroll habang naririnig ito. Inalagaan muna ni Roland ang damdamin ng bruha kaysa sa gamit nila. Marahil iyon ang dahilan kung bakit pinili ni Nightingale na suportahan siya ng walang pag-aalinlangan. Sa pagbabalik tanaw, natutuwa silang nagtiwala sa paghatol ni Nightingale. Sa mga pag-iisip na ito, napuno ni Wendy ang kanilang mga tasa at nagtaas ng toast dahil nakahanap sila ng isang tunay at dakilang hari. Ngayon, sa wakas ay nakipag-ugnayan si Roland sa Tekara Witches. Nalaman niya kung ano ang naging sanhi ng pagkakahiwalay ng mga federasyon. Sa panahon ng ikalawang Divine War, ang nangungunang tatlong pwesto ng Federation, ang mga pinuno noon ay hawak nina Akeres, Natalia at Eleanor. Dahil sa pagkatuklas ng nag-iisang paraan ng paglipat at impormasyon tungkol sa Divine War sa mga guho ng underground civilization, hindi sila nagkasundo kung paano nila dapat labanan ang mga demonyo. Sa huli ay nangunguna na humahantong sa paghahati ng Federation at isang digmaang sibil. Ang paksayon ni Akeros ay lumipat sa Hermes, na itinatag ang kalaunan ay kilala bilang simbahan at naging unang papa nito. Ang isa pang paksyon, na pinamumunuan ni Natalia, ay umatras sa tiwangwang na kabundukan. Ang simbahan, na itinatag ni Akeros, ay nagpasimula ng God Punishment Army Project pagkatapos ng kanilang mapaminsalang pagkatalo sa ikalawang Divine War. Gayunpaman, ang proyektong ito, na nangangailangan ng sakripisyo ng mga mangkukulam, ay nahaharap sa pagsalansang mula kay Natalia. Iginiit ni Akeros na ipagpatuloy ang proyekto. Ang proyektong ito ay perpektong magbibigay sa mga tao ng hindi bababa sa ilang higit pang mga dekada, ngunit ang pag-abandona sa mga katawan ng mangkukulam ay magdudulot sa kanila ng pagkawala ng banal na kalooban. Habang ang napiling proyekto ay nangangailangan ng mga mangkukulam upang mabuhay, ngunit hindi alam kung kailan tinukoy ang napili. Di nagtagal, nahulog ang Federation sa isang digmaang sibil kung saan sina Akeres at Natalia ay namatay ng magkasama, at si Eleanor ay kusang loob na naging unang sumanib sa Central Host. Ang Central na Host ay maaaring magpasok ng mga tanong at makatanggap ng feedback. Naniniwala si Roland na maaaring ito ang pinaka-primitive na biological computer o calculator system. Sa tanging tatlong transcendente na mangkukulam, si Akeres, ang nangunguna sa tatlong upuan ay nawala. Ang dalawang paksayon at nakipagkasundo sa simbahan na nagpapatuloy sa God Punishment Army Project, habang si Pasha at ang iba ay nagpatuloy sa kanilang pananaliksik sa paghahanap para sa napili. Napagkasunduan nila na kung hindi mahanap ni Pasha at ng kanyang grupo ang napili sa loob ng 100 taon, babawiin ng simbahan ang lahat. Lumipas ang 1 siglo at hindi na bumalik ang simbahan dahil ang mga mangkukulam ay pinabagsak ng mga mortal, na nagpabago sa kalikasan ng simbahan. Nang makalabas na si Pasha at ang iba pang mga Tekira Witch, nagbago ang lahat at natalo ang simbahan ni Roland. Ang simbahan ay orihinal na itinatag upang labanan ang demonyo at maghanda para sa ikatlong banal na digmaan, na ang pamamaraan ay ang sakripisyo ng mas mahinang hindi labanan, na kapalit ng mas malakas na hukbong parusa ng Diyos. Gayunpaman, higit sa 400 taon, ang simbahan ay naabutan ng mga mortal na natatakot sa mga mangkukulam na makabawi ng kapangyarihan. Sinimulan nila ang sistematikong pang-aapi sa mga mangkukulam at pagtrapiking sa mga kabataang babae. Ang mga nahuli o nagising na mga mangkukulam ay sinanay bilang mga dalisay o pinatay. Sa sumunod na pag-uusap, nalaman ni Roland na ang Divine War ay ipinaglaban ng hindi bababa sa 4 na sibilisasyon sa mga labi ng isa't isa, kabilang ang mga tao at mga demonyo. Nalaman din nila ang natalong sibilisasyon sa ilalim ng lupa kung saan natuklasan ng mga Tekira Witches ang mga magic core,
orihinal na host, central host at mga makasaysayang talaan ng mga naglahong sibilisasyon. Ang sibilisasyon sa ilalim ng lupa, na mahina sa pisikal, ay umasa sa orihinal na host para mabuhay. Ano ang ginagamit ni Pasha ngayon? Hindi pa rin sigurado ang ikaapat na sibilisasyon, ngunit pinaghihinalaan ni Roland na may kaugnayan ito sa mga guho sa dagat, kung saan nag-iimbestiga si Thunder at ang kanyang koponan sa paggalugad. Tungkol sa dahilan sa likod ng Divine War, ayon sa napakahabang mensahe mula sa sibilisasyon sa ilalim ng lupa, pinaghihinalaan ni Roland na ito ay upang isulong ang ebolusyon na ang mga natalo ay nahaharap sa ganap na pagkalipol at ang nanalo na nakakuha ng banal na kalooban ay posibleng makamit ang pagiging Diyos o maging Diyos.